We are blessed, blessed a hundredfold. The cross of Jesus Christ in our holy shores is now 500 years, awesome to behold. He has made us all new. We belong to His fold. The gospel is a blessing, but also a mission. To the poor and the children, we bring His salvation. To the rest of the world, His message of compassion. To all of humanity, His challenge of conversion. We are blessed, we are loved, we are called, we are sent. We will teach, we will serve. We are Christ, we are church. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, oh holy Filipinos, bring to the good Lord Our praise and gratitude, our offering of love, our pledge to be faithful to the last drop of blood. We are blessed, we
Salamat Panginoon sa iyong punla, misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria, siyang gabay namit lugod, lalaganap alab ng iyong misyon. Limang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyon, kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. Ang taong biyaya, salamat, salamat Panginoon. Ang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Naririto handa kami, Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihig ng dalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo.
Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao. At nagpamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon namin Diyos, kasi nanunawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at ayayang dahilan sa pamamagitan ng Anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo ang anak mo. Pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus, pakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na muli sa kalwalhatian sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristo ang Panginoon namin. Siya luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-31 linggo ng karaniwang panahon. Ang mamumuno sa ating banal na pagdiriwang ay si Reverend Father Joel Villaruel, OAR. Tumayo na po ang lahat. Patinang may kapal, siya'y hari magpakailan paman. Ang lahat sa kanya ay magpuri. Alleluia, Alleluia. Lahat ng mga nilikha sa langit at sa lupa, sa banal na pangalan ni Jesucristo, ang lahat manigluhod sa Kanya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mabuti na lang naibisuhan ako kung ano may ano ngayon. Kasi nakikita ko ang dami naka-blue. No? So, welcome po sa ating selebrasyon sa araw na ito. At maganda po ang reminder sa atin ng ating Panginoon sa ating mga pagbasa ngayon. Gusto niyang matingnan nating mabuti at masuri nating mabuti ang ating sarili, ang ating relasyon sa ating Diyos at ang relasyon natin sa ating kapwa-tao. Kaya mga kapatid ko ay Kristo, hilingin po natin ang kapatawaran ng ating Panginoon sa mga pagkakataong nagkulang tayo ng tunay na pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa.
Sinugong tagapagligtas sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Nakalukluka sa kanan ng Diyos Ama para pamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Luwalhati sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob na iyong ibinibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mo ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa paraang iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Umupo po ang lahat. Pangunahin sa pananampalatayang Hudyo, ang pagdarasal ng Shema Israel. O dinggin mo, Israel. Sa panalangin ito, ipinahahayag ng nagdarasal ang kanyang pananampalataya sa iisang Diyos, Panginoon at Hari ng sanlibutan. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, matakot kayo sa Panginoon, ang inyong Diyos, at sundin ang lahat ng kanyang mga utos at mga tuntunin habang kayo'y nabubuhay. Kung ito'y susundin ninyo, hahaba ang inyong buhay. Kaya nga, dinggin ninyo ito at sundin mabuti. Kung magkagayoy, mapapanuto kayo at lalaki ang inyong lahi pagdating ninyo sa lupaing ipinangako niya sa inyo. Sa lupaing sagana sa lahat ng bagay. Dinggin mo, Israel, ang Panginoong ating Diyos ay siya lamang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, kaluluwa at lakas. Ang mga utos niya'y itanim mo sa iyong isip. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Minamahal kita ng tunay na tunay. Panginooy batong hindi matitibag.
matibay kong muog at tagapagligtas. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Diyos ko ang sa akin ay siyang nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag. Sa mga kaaway, ako'y iyong iligtas. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Panginooy buhay, siya'y tagapagligtas. Matibay kong muog, purihin ng lahat. Sa piniling hari, dakilang tagumpay. Ang kaloob ng Diyos sa kanyang hinirang. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Si Jesus, ang dakilang pari, banal at walang kapintasan, dahil siya ang anak ng Diyos. Batid niya ang ating kahinaan at siya ang ating mawaing tagapamagitan sa ating Ama. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, dati sa matandang tipan, maraming saserdote ang nahahalili-halili sapagkat namamatay sila at hindi nakapagpapatuloy sa panunungkulan. Ngunit si Jesus ay buhay magpakailanman at hindi siya mahahalinhan sa kanyang pagkasaserdote. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus, kung gayon, ang dakilang saserdoteng makatutugon sa ating pangangailangan. Siya'y banal, walang kapintasan o kasalanan. Nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sangkalangitan. Hindi siya katulad ng ibang mga dakilang saserdote na kailangang maghandog ng mga hain araw-araw. Unay para sa sarili nilang kasalanan at pagkatapos para sa kasalanan ng mga tao. Minsang naghandog si Jesus at iyo'y magpakailanman nang ihandog niya ang kanyang sarili. May mga kahinaan ang mga dakilang saserdoteng hinirang ayon sa kautusan. Subalit, ang saserdoteng hinirang na may panunumpa ay ang anak. Banal, magpakailanman. At ang panunumpa ng Diyos ay huling dumating kaysa kautusan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na po ang lahat. Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang isa sa mga eskriba kay Jesus at tinanong siya, "Alin pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos. Siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong sarili.
Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Tama po, Guro, wika ng eskriba. Totoo ang sinabi ninyo. Isa ang Diyos at wala ng iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya, malapit ka nang mapabilang sa mga pinagharian ng Diyos. At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Mga kapatid ko kay Kristo, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Kapayapaan, yan ang lagi po nating isinisigaw, yan ang lagi nating minimiti. Magkakaroon lang naman ng kapayapaan pag mayroong perfect harmony. No? Pag nagkakatugma, nagkakaisa tayo, magkakaroon tayo ng kapayapaan. Naalala pa niyo yung kantang Ebony and Ivory? No? Very familiar song yan, ano? Mga malilit na mga bata noon, nasa high school ako eh. Mga pamangkin ko maliliit, kinakanta ang kanta na yan. Ebony and Ivory live together in perfect harmony, side by side on my piano keyboard. Oh Lord, why don't we? So we all know that people are the same wherever you go. There is good and bad in everyone. We learn to live, we learn to give, we learn to live each other, but we need to survive together alive. Ebony and ivory, no? So ebony in something black, no? Parang anong kahoy daw yan? Something, it's kind of a wood na itim na maitim. Ivory naman alam natin, no? Alam natin puti yan. Kaya yung keyboard ng piano may itim, may puti. Pero pag maayos, kung marunong kang talagang magpatugtog ng piano, there is harmony, napakagandang pakinggan po, no? Itim sa puti, nagsama sila in perfect harmony. So iba-iba tayo. Iba-iba tayo ng uri, iba-iba tayo ng kulay, iba-iba tayo ng mukha, no? Iba-iba tayo. Marami tayong pagkakaiba. Pero kung titingnan, kung tatanong natin, ano ba ang rasa na mayroon? Iisa lang naman ang rasa natin. Sabihin natin, yellow, Caucasian race, o white, or black race, ganon. Actually, isa lang ang rasa natin. Ano po yan? No? Ang tao. Humanity. Yan ang sinasabi, rasa umana. No? So, rasa umana. Iisa lang tayo ng rasa. Magkakaiba lang tayo ng accidents na tinatawag na magkakaiba tayo ng kulay, magkakaiba tayo ng pananalita, magkakaiba tayo ng hugis ng mukha, magkakaiba tayo ng hugis ng ilong, no? Kung pare-pareho tayo ng mga mukha, pare-pareho tayo ng mga hugis ng katawan, pare-pareho tayo lahat, ano na lang kayang mangyayari? Ano? Pagising mo, uy, ako yan ah. No? So, mayroong confusion yan. So, dapat mayroon tayong pagkakaiba. Pero sa pagkakaiba natin, kung marunong naman tayong makihalubilo sa kapwa, kung mayroon tayong pag-uunawa, kung mayroon tayong pagmamahal sa ating kapwa, we can live in perfect harmony. And if we can live in perfect harmony, talagang yan ang gusto ng ating Diyos. Yan ang gusto ng ating Panginoon. Pero, kung titingnan natin mga kapatid ko kay Kristo, itong ebanghelyo natin, ang first reading, nagsabi rin po sa atin, no, na tayong lahat, no, kung susundin lang natin itong sinasabi ng ating Panginoon, sana maayos ang lahat. Maayos na maayos ang lahat. Itong declaration ng ating Panginoon, itong pahayag ng ating Panginoon, the commandment of love, no?
itong kautusan na pagmamahal, binasa to ng lahat ng mga dalubhasa, binasa to ng lahat ng mga spiritual leaders, binasa to ng lahat ng mga, sabi nila, sumusunod kay Kristo. Alam nila lahat ng to, pero dahil sa pahayag na ito, iba-iba ang nag-interpretasyon, hindi naman sinusunod ayon sa kagustuhan ng ating Panginoon, kaya paanong nangyayari? Nagkaroon ng napakaraming relihiyon, napakaraming sekta na sinasabing sinusunod ang utos ng Diyos, pero yan, nag-aaway-away. Nag-aaway-away, kanyang-kanya ng salita, kanya-kanya ng interpretasyon, at laging sinasabi, kami ang totoo, hindi kayo. Kami ang original, kami ang sabi nga, yung tunay, kayo peke kayo. No? So lahat ng relihiyon nagsasabi ng ganyan. Saan ano pinanggalingan? Utos ng Diyos, magmahalan tayong lahat. Hindi nga lang sinusunod ang talagang utos ng Diyos. Kaya mga kapatid, Kristo, magandang puntuhan nating mabuti. Anong gusto ng Diyos? Anong ibig sabihin ng ating Panginoon na sinabi niya sa atin, no? Na itong commandments of love, itong commandments of love, actually mga kapatid, Kristo, ito yung tinatawag nating cardinal, no? Cardinal commandments. Cardinal commandments, ibig sabihin, diyan po nagbabase ang lahat. Siya po yung parang hinge, no? Yung, paano ba yung hinge sa Tagalog? Yung bisagra? Bisagra ba yung tawag doon, no? Yung bisagra sa pintuan, siya yung nagkukonek, no? Siya yung nagkukonek, siya yung nagbubukas, no? Para sa ibang virtues o sa ibang commandments na tinatawag natin. Ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at ang pagmamahal sa kapwa tulad ng pagmamahal sa sarili, no? Tulad ng pagmamahal sa sarili. There was a time na may isang pari po na siya yung spiritual director ng mga youth doon sa Rio de Janeiro, sa Archdiocese ng Rio de Janeiro. Ang una po niyang tanong sa mga kabataan, mahal niyo ba ang Diyos? Siyempre, sigawan lahat ng mga kabataan. Yes! Mahal namin ang Diyos! Akala ng mga kabataan ay palakpakan sila ng cardinal, no? Pero anong ginawa ng cardinal? Mga sinungaling kayo. Yun po ang sagot ng cardinal. Mga sinungaling kayo. Natigilan yung mga kabataan. Sabi nila, mahal na mahal mo ang Diyos. Di ba mahal natin ang Diyos? Kung kayo tatanungin, kung mahal niyo ba ang Diyos, anong isisigaw niyo? Tahimik kayo, no? Baka magsalita rin kung sinungaling kayo. Napakadali po nating magsabi na mahal natin ang Diyos. Napakadali po nating mag-declare na mahal natin ang Diyos. Pero sa totoong buhay, talaga bang tunay tayong nagmamahal sa Diyos? Kung mahal mo ang Diyos, dapat mahal mo ang kanyang mga nilikha. Di po ba? Dapat mahal mo ang kanyang mga nilikha. Environment natin, no? Yung mga halaman, yung kalikasan natin, dapat mahal na mahal mo. Kung titingnan nga natin mga kapatid, sa araw-araw na buhay natin, no? Sa araw-araw na buhay natin, kung talagang mahal natin ang kalikasan, pagising mo pa lang sa umaga, ano ang ginagawa mo? Kadalasan po yung basura mo kung saan mo lang itatapon. Di po ba? Diyan tayo magsimula. Sa basura mo araw-araw. Kung minsan gusto mo malinis ang bahay mo, pero anong ginagawa mo sa basura mo? Tapon mo doon sa kapitbahay mo. Di po ba? Kalikasan, sinisira natin. Tingnan natin yung ilog natin, mga ilog natin, ang Pasig River natin na dati daw, nilalangoyan pa yan. Ngayon, sino kayang may lakas loob na lumangoy sa Pasig River? Yung mga karagatan natin, anong nangyayari sa mga karagatan natin?
Anong nangyayari sa mga forest natin, sa mga kagubatan natin? Sorry po, nasabihin ito, yung dolomite po natin, di naman po against sa magandang tinitingnan natin, sa magandang nangyayari sa ating sa Dolomite Beach natin, ano? Pero saan po nanggaling yan? Bilyon ba ang ginastos dyan? Pinaganda dito, pero tinanggal naman doon sa Cebu. Sinira naman doon sa Cebu para mapaganda dito sa kabila. Pwede ba nating pagandahin na wala tayong sisirain? Pwede, di ba? Kaso nga lang, sabi nga natin ito mas madali. No? Ito mas madali. Kaya, mga kapatid ko kay Kristo, ang kalikasan po, ano ang nangyayari? Gumaganti na ang kalikasan. Kaya nagrereklamo tayo, ang daming baha. No? Kunting ulan lang o mabagyuhan tayo, sira ang mga bahay, sira ang mga pamilya natin. Marami na po mga tao, mga kapwa natin na mamatay dahil hindi tayo marunong magmahal sa ating kalikasan. At ang kalikasan na yan po ay nilikha ng Diyos. Sa mga basura na inyong kinakalat araw-araw, lalo na po yung mga plastic, no? Kung saan-saan po ninyo tinatapon, nagbabara po sa mga daanan natin, sa mga daluyan ng tubig. Kaya po yan, papasok po sa inyong mga bahay-bahay. So pagmamahal sa kalikasan po, iyan din po ay nagpapahiwatig ng pagmamahal natin sa Diyos. Ang pagmamahal natin sa mga nilikha niya, ang pagmamahal natin, pag-aalaga natin at pag-aayos natin ng lahat na dapat nating ayusin, na ibinigay ng Diyos sa atin, na dapat nating alagaan, dapat po nating alagaang mabuti. Yan po ay pagpapakita na tayo'y nagmamahal. No? Gumaganda nga ang iyong bahay, pero ano naman ang nasisira sa pagpapaganda ng iyong bahay? No? Tingnan mo rin yan. Baka nagpapagawa ka ng iyong bahay, napaganda mong bahay, pero tinatakpan mo naman yung bintana ng iyong kapitbahay. So wala na ring hangin na papasok sa kanilang bahay. So kung kadalasan po mga kapatid ko kay Kristo, tinitingnan lang natin ang sarili natin. Kaya nga, yung pangalawang sinasabi ng ating Panginoon, ang pinakamahalaga sa kanyang mga kautusan, ay magmahal tayo sa ating kapwa tulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Pero kung titingnan natin, paano ba magmahal sa sarili? Kasi pagmamahal sa sarili, yun din yung pagmamahal sa kapwa natin. Di ba? Christian life na sinasabi, buhay Kristiyano, dapat mahalin mo ang iyong kapwa. Hindi mo pwedeng mahalin ang iyong sarili. Tama ba yun? May dalawang klase pong pagmamahal sa sarili. Self-love na tinatawag, no? May dalawa po. Mayroong healthy at mayroon naman pong unhealthy. Yung unhealthy self-love na tinatawag natin, yung ina-absorb mo lang yung pagmamahal, yung sa'yo lang, self-centered ka, ako lang to, ako lang, dapat ako lang, lagi kong pakalagahan ang sarili ko, bahala kayo dyan, basta ako lang, maayos lang ang buhay ko. Pero tinatawag naman tayong healthy na self-love, yung tinitingnan natin ang sarili natin ayon sa paningin ng ating Panginoon. Yun bang, alagaan mo ang sarili mo dahil mayroon kang aalagaan. Paano mo aalagaan ang ibang tao kung hindi mo aalagaan ang iyong sarili? Yan po ang tinatawag na healthy na self-love. Yung mamahalin mo ang iyong sarili dahil kailangan mo magmahal ng iyong kapwa. Yung sinasabi, no, anong maibibigay mo kung wala ka noon? So, kailangan matuto kang mahalin ang sarili mo para mahalin mo rin ang iyong kapwa. No? So, yung tinatawag natin healthy self-love. Yun ang sinasabi mga kapatid kay Kristo,
sa aking pag-reflect po, natingnan ko po sa sarili ko, paano ba ako nagmamahal sa aking kapwa? Ngayon pong pandemic na ito, nakikita natin yan. Nawi-witness natin, nasasaksihan natin yan. There was a time na may nagsabi po na na-shock ako sa sinabing iyon. Dahil sabi niya, believe talaga ako to sa sa kasama ko na nagtatrabaho siya, nagkakatikay siya, no? Nagpapahayag siya ng salita ng Diyos sa mga mahihirap, pero hindi siya takot sa COVID, hindi siya gumagamit ng face mask. Sabing ganun. Nang marinig ko yun, sabi ko, okay, maganda naman yung may sobrang tiwala natin sa Diyos na hindi tayo pababayaan, pero isn't it an act of irresponsibility on His part? No? An act of irresponsibility, why? Binibigyan niya ng masamang halimbawa ang tao. Sinusuway niya ang kautusan. Kautusan na dapat yung health protocols natin. No? So, hindi niya iniingatan ang sarili niya, pwedeng mahawa siya at mahawa pa niyang maraming tao. So, kailangan, alagaan mo ang sarili mo, protektahan mo ang sarili mo para maalagaan mo at maprotektahan mo rin ang iyong kapwa. Tulad na lang yung vaccine natin, no? Lagi ko iniisip yan. Magpapabaksin po tayo, it's a kind of a responsibility. No? Tungkulin natin yan. No? Hindi lang sa sarili mo, kundi kailangan mong ingatan ang iyong kapwa. At magbigay kayo ng magandang halimbawa sa iyong kapwa. Dahil pag nagpapabaksin ka, bibigay ka ng magandang halimbawa sa iyong kapwa, iniingatan mo ang iyong sarili para hindi ka magiging agent ng contamination para sa ibang tao. Kaya yung sinasabi, ingatan mo ang sarili mo para maingatan mo rin ang mga mahal mo sa buhay. No? So, that's a kind of healthy self-love. Di bang iniisip mo na, kailangan gawin ko to, yung success na matatamo ko dito ay para maging successful din ang aking kapwa-tao. So yung success po natin, dapat lagi nating tinitingnan, no, sa pattern ng ating Panginoon. Yung pag-aalaga natin sa sarili natin, dapat nababase natin lagi sa pagmamahal ng ating Panginoon. So mga kapatid ko kay Kristo, itong commandments of love, the two cardinal commandments, no, na ang ating Panginoon, ito ay nagdadala sa atin at nagre-remind sa atin mga kapatid ko kay Kristo na ganito ang ating Christian life. Ganito ang buhay Kristiyano natin. Ang pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa ating kapwa. Bago ko patapusin ang aking homily, mayroon pong isang istorya. No? Iwan ko kung narinig na ninyo to. Ilang beses ko nang narinig ito. Iwan ko kung nakwento ko na dito sa inyo. Mayroon daw isang tao na medyo may hindi maayos yung pag-iisip na umakyat daw sa isang puno. Pag-akyat niya doon sa puno, napakataas na puno, delikado talaga mahulog siya. So marami po ang gustong sumakip sa kanya at mailigtas siya. Pero hindi sila makaakyat doon, so ang kailangan talaga siya ay bumaba mula sa puno na yon. Marami na po ang tinawag, no, para mapababa siya sa puno na yon. Una po daw, ang barangay captain tinawag. Ayaw, walang hindi nakikinig. Tapos tinawag daw yung mayor, hindi rin daw makinig. No? Tinawag na daw yung presidente. Sobra-sobra na, no? Pero okay lang, storya lang naman to eh. No? Pumunta na yung presidente, ayaw pa rin bumaba. Sorry daw, sabi nila baka demonyo to or whatever. Tinawag daw yung pari. Yung matandang pari daw tinawag. At doon tiningnan daw siya ng pari, saka gumanon lang yung pari. Ganon. Alam ko niyo, dahan-dahan bumaba yung tao. Tapos nagtanungan sila, ano kayo sinabi ng pari? Simple lang po sinabi ng pari. Sabi ng pari, bumaba ka dyan. Kung hindi ka bababa, puputulin ko yung kahoy.
Kaya yun, bumaba daw yung tao. Simple lang. Pero yung krus kasi ang gusto kong sabihin, no? Yung krus. Yung krus na huwag nating dapat kalimutan. Okay? Istorya lang yun ha. Pero ito, totoo talaga ito. Ang krus. No? Ang krus, pag sinasabi po yung ebanghelyo na ito, lagi ko pong natatandaan ang krus. Ang krus ay may dalawang sides, no? The vertical sides and the horizontal side. No? Ano itong vertical? Me and my God. At ang vertical, horizontal, natutulog kayo eh. No? Horizontal. Ano yung horizontal? Me and others. No? So, ang krus ay laging nagpapaalala sa atin na mahalin natin ang Diyos, ngunit dapat mahalin din natin ang ating kapwa. Pag minamahal natin ang Diyos pero hindi tayo nagmamahal sa ating kapwa, wala tayong krus, sinungaling tayo. Kung nagmamahal tayo sa ating kapwa, pero wala naman tayong pagmamahal sa ating Diyos, ano tayo? Mga pagano lang po tayo. Hindi din po valid yan. Tunay na Kristiyano na nagmamahal ay nagmamahal sa krus. Pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa ating kapwa. Amen? Tumayo na po ang lahat. Sumasampalataya ko sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa naroroonan ng mga yumao. Na may 3 araw na buhay na maguling. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pag-ibig ng Ama, tayo'y nagkakabuklod, kaya pong tiwala tayong dumulog sa Kanyang mahabagin at mapagpalang pagmamahal. Buong puso tayong manalangin, Diyos na mapagmahal, dinggin mo kami. Diyos na mapagmahal, dinggin mo kami. Para sa simbahan, isagawa nawa niya ang diwa ng pagmamahal at gawing batayan ito sa pakikitungo sa aming mga kapatid na nahiwalay sa aming pananampalataya. Manalangin tayo. Diyos na mapagmahal, dinggin mo kami. Para sa mga doktor, mga nurse, at lahat ng nag-aalaga sa may sakit, patatagin at pagpalain nawa sila sa kanilang katapatan at buong pusong paglilingkod sa kanilang kapwa sa panahon ng pandemya. Manalangin tayo. Diyos na mapagmahal, dinggin mo kami. Para sa buong daigdig, huwag nawa kami panghinaan ng loob sa gitna ng krisis na aming hinaharap. Bagkus, patuloy nawa kaming umasa sa tulong mo, O Diyos, at ng aming kapwa. Manalangin tayo. Diyos na mapagmahal, dinggin mo kami. Para sa aming mga natitipon ngayon, masalamin nawa namin sa aming pamumuhay ang buong pusong paghahandog at pagmamahal ni Kristo upang hindi kami maging makasarili sa aming paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo. Diyos na mapagmahal, dinggin mo kami. Para sa mga pumanaw, tuluyan at lubos nawa nilang madama ang pag-ibig ni Jesucristo sa piling ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Diyos na mapagmahal, dinggin mo kami. Mapagmahal naming Ama, digin mo ang mga pagsusumamo sa iyo ng iyong kawan. Gawin mo nawang dalisay ang aming puso upang sa aming pagmamahal, mabigyan ka namin ng tapat na pagsamba at makapaglingkod kami sa kapwa ng may kababaang loob. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo at aming Panginoon.
Amen. Umupo po na. As we open our hearts to receive your forgiveness, O Lord. Lift up to you all these gifts we offer for your glory. Bless them, Lord Jesus, lead us now, lead us right. Send us your Spirit, the source of our lives, and together we will serve you with love. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin ito ay maging dalisay nawa at maging banal na pakikinabang namin sa iyong awang dakila. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, na sa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang na kalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo
ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mo tunay. O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanan mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ang kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan.
Tumayo po ang lahat. Sa tagubilin ng nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Cordero ng Diyos, maawa ka. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Cordero ng Diyos, maawa ka. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Siya po ang ating Panginoong Yesu Kristo, ang tanging batayan natin ng tunay na pagmamahal at pag-ibig sa kapwa.
Siya po ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. iyong pangangamba sa iyong pag-iisa. Pinalot ng problema at takot na iyong dala. Sa iyong pagtatago, tawagin mo ako. Di mo man natatanto, naririto ako. Huwag kayong matakot, si Jesus ito. Laging sasamahan, di ka pababayaan. Bigat ng iyong pasanin ay aking dadalhin. Puso mo'y iyong ituon sa dakilang pag-ibig ko sa'yo. Sa iyong pangangamba, sa iyong pag-iisa. Pinalot ng problema at takot na iyong dala. Sa iyong pagtatago, tawagin mo ako. Di mo man natatanto, naririto ako. Huwag kayong matakot, si Jesus ito. Laging sasamahan, di ka pababayaan. Bigat ng iyong pasanin ay aking dadalhin. Puso mo'y iyong ituon sa dakilang pag-ibig ko sa'yo. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na pakikinabang upang sa aming pagsasalo maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mangyari po lamang na magsiupo upang matunghayan natin ang pagtatalaga sa mga bagong opisyales ng Ministry of Greeters and Collectors. Mangyari lamang po na magtungo sa harap ng dambana ang mga tatawagin na sila Rosana Bulaon, President and Coordinator Head, Lera Aulolor, Vice President and Assistant Coordinator, Cristina de la Cruz, Secretary, Emma Guevara, Treasurer, and Luz Beminda Saez, PRO. Mga kapatid, ikinagagalak ng Panginoon at maging ng kanyang sambayanan ang inyong pagkakalob ng sarili sa paglilingkod sa kanyang dambana. Bilang patunay ng inyong kagustuhan at kahandaan sa paglilingkod, ipahayag ninyo ang inyong maging dapat na panuntunan bilang mga Kristiyano na naglilingkod ng buong puso at kababaang loob. Ngayon, sagutin ninyo ang mga katanungang ito ayon sa ating pananampalataya. Sumasampalataya ba kayo sa Diyos, Ama magkapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa? Opo, sumasampalataya po kami. Sumasampalataya ba kayo kay Jesucristo, isang anak ng Diyos na ating Panginoon, nagkatawang tao sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, ipinanganak niya ni Bering Maria, ipinako sa krus, namatay at inilibing, nanawag sinaroonan ng mga yumao, nabuhay muli sa ikatlong araw, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat, at mula roon ay paririto upang hukuman ang mga nabuhay at namatay? Opo, sumasampalataya po kami. Sumasampalataya ba kayo sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay, at sa buhay na walang hanggan? Opo, sumasampalataya po kami. Ito ang ating sinasampalatayanan, ang misteryo ng ating pananampalataya na ipinagdarasal ng inang simbahan sa lahat ng tao, sa lahat ng panahon at dako, at sa ngalan ni Jesucristo, ating Panginoon. Wikain ninyo ngayon sa harap ng Panginoon at ng pamayanang ito ang inyong pangako ng katapatan sa mga tungkulin bilang mga bagong opisyalis ng Ministry of Greeters and Collectors. Ako po, si Maria Cristina de la Cruz, ay nangangako na maglilingkod ng buong puso sa ating Panginoon. Sisikapin kong maging matapat sa aking tungkulin bilang miyembro ng Greeters and Collectors. At nangangako na tutulong sa anumang mga gawain ukol sa simbahan. Sisikapin kong maging mabuting halimbawa sa lahat sa paggalang sa iyong tahanan. Naway magampanan ko ang paglilingkod ng buong katapatan sa tulong ni Santa Maria na aming ina, ang aming huwaran. Amen. Magsitayo pa ang lahat. Manalangin tayo. Amang mapagmahal, ikaw ang tumawag sa mga anak mong ito upang magtalaga ng sarili sa paglilingkod sa iyo. Ikaw ang humirang at nagpapagindapat sa kanila upang maging mga tagapaglingkod sa iyong dambana. Basbasan mo ang mga lingkod mong ito upang sila ay maging mabubuting tagapakinig ng iyong salita, nang sa gayon maging mahusay din sila sa pagsasabuhay ng iyong mga aral. Liwanagan mo ang kanilang isip at pag-alabin sa pag-ibig ang kanilang puso sa pagsunod sa iyo. At naway maganap nila ang kanilang gampanin ng buong katapatan. Maging magalang nawa sila sa iyong harapan at magsumikap na tumulad sa iyong kabanalan. Patuloy nawa silang maging halimbawa ng tunay na buhay, panalangin, magsikap na pagkilala sa iyo
at puspusang paglilingkod sa kapwa. Pagsikapan nawa nilang mamuhay lagi ng ayon sa iyong kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Amen. Minamahal ko mga kapatid at kapwa-lingkod ng ating Panginoon, ang simbahan at ang sambayanan ng Diyos ay buong pusong tinatanggap ang inyong panghangaring magpaglilingkod sa ating Panginoon. Maging mabubuting halimbawa naman kayo sa inyong mga kapwa at maakay ninyo sila sa landasin patungo sa landasing tinahak ng ating Panginoon. Amen. Congratulations at palakpakan po natin sila. So, yan po ang mga opisyalis ng ating Ministry of Greeters and Collectors. No? Malaki ang tinutulong po nila sa atin. No? Ang greeters, lagi natin iniisip yan, no? Na mga greeters, sila yung sumasalubong sa atin. Ganun ba yun? Paano mo sinasalubong kami? May ngiti? Oh. Kuminsan, yung mga lagi ko sinasabi to kahit doon sa mga parokya na na-assign ako. Pag kayo naman po ay sumasalubong sa mga nagsisimba, huwag nyo namang piliin. No? Kasi kadalasan pinipili lang. Yung maganda yung damit, maganda ang ngiti. Kung hindi maganda ang damit, hindi maganda ang ngiti. Pag malaki yung binibigay sa koleksyon, pag malaki yung binibigay, ay salamat po. Pag kunti lang, halos hindi napupuntahan. No? So, magmahal katulad ng pagmamahal ni Kristo. Lahat tayo ay naglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng ating kapwa. Amen? Sumainyo ang Panginoon. Gawaran nawa kayo ng pagpapalang maawaing Diyos upang lagi ninyong mapahalagahan ng kanyang karunungang nagdudulot ng kaligtasang walang hanggan. Amen. Gawaran nawa ng katatagan ng Diyos ang inyong pananampalataya na nasasalig sa kanyang pagmamahal upang mamalagi kayong nagsisikap gumawa ng kabutihan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patnubayan nawa ng Diyos ang inyong paglakad sa daang hahantong sa Kanya upang inyong taluntunin ang landas ng pag-ibig at kapayapaang walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sambayan ang binuklod sa pag-ibig ni Kristo. Pagdiwang, sambayan ang pinatawad at piniyayahan. Magpuri na, di ka man karapat-dapat. Di pa rin pababayaan at sa puso ng Diyos may inang tayo lahat. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tungayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan
upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Ukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming makahilingan sa aming pangangailangan at ipagalya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.